Isang mapagpalang araw po ng Sabado, September 6, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Ang binabantayan po natin na low pressure area ay mas tumaas pa ang chance ng maging isang ganap na bagyo. Nasa high chance na ito na maging isang ganap na tropical depression o mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. Sa pinakalokasyon nito, meron po itong layo ngayon na 190 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur. Pag sinabi nating nasa red warning signal lang isang low pressure area or nasa high chance, anumang oras simula ngayon ay magiging isang ganap na ito na bagyo. Tropical depression, no? Mahinang bagyo pa lamang yon, pero titignan natin kung mag-intensifies. So alamin din po natin ngayon mga kaibigan yung mga lugar na apektado din ng habagat bukod dyan sa low pressure area. Ngayong araw po ng Sabado, sa area ho ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na ho ang Cagayan Valley, ang weather condition po dyan, makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil yan sa high chance na low pressure area. So yung mga lugar na yan, posibleng impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa area naman po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po na pag-ulan yan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat or southwest monsoon. So same scenario, posibleng impact din pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag merong moderate to heavy rains anytime po yan, anumang oras. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Visayas, kasama po ang ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng masamang panahon. Maulap na kalangitan dahil po sa mga localized thunderstorm. And usually, mas malakas yan tuwing hapon ho at sa gabi. So alamin din natin ngayon yung tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil sa high chance na low pressure area. Ngayong araw po ng Sabado, September 6, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Benguet. Kinabukasan naman, September 7, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan sa Pangasinan. Dahil naman po sa habagat or southwest monsoon, inaasahan din ng moderate to heavy rain sa merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Zambales. So balikan natin itong low pressure area. Anong mga oras, no? Ulitin ko, simula ngayon ay malaki na ang tsansa o mataas na ang tsansa na maging isang ganap ito na bagyo o tropical depression sa mga susunod na mga oras. So tatawagin po itong bagyong Lani, pangalawang bagyo po ngayon pong September o pang-12 naman ngayong 2025. At kung titignan nyo naman yung category nito, kung magiging malakas na bagyo, sa ngayon, ang nakikita nating scenario dito, possible itong maging malakas kapag lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga po, kakibat niya or kadireksyon niya itong habagat or southwest monsoon, possible din na mag-intensify ito agad-agad into tropical depression or bagyong Lani. Tatawagin bagyong Lani PH po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Posibleng maapektuhan ito or magpaulan ng traffic extension ng kanyang hangin ng ilang bahagi po ng southwest of Sinait, Ilocos Sur. No? Balikan lurang bahagi ng ating bansa. Kaya lang naman siya mas lumalakas dahil po sa epekto ng habagat or southwest monsoon. Halos same po sila ng track or direksyon ng hangin. Kaya hindi nakakapagtaka, magbilis ito nag-intensifies into red warning signal bilang isang low pressure area. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ano ba yon? Malawakan at malalakas na pag-ulan, pagbabaha, pagguho ng mga lupa sa mga kabundukan. Yan po ang ating paghandaan. So yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.